Good morning, good morning ka-business, ka-worker, ka-partners all over the world. Welcome back to my channel. This is Jin Juana Patindol. So ngayon, isi-share natin kung paano po tayo mag-withdraw ng ating DTC. Kasi dati, ang ginagawa po natin is yung makiklaim tayo ng check. So far po, nagkaroon po ng check fraud sa ating company. So, pinagbabawal na po yung ating pagkiklaim ng check. So, ang mangyayari po, kailangan natin magkaroon ng bank account ni BDO. So, dahil nga meron na po tayong bank account ni BDO, ito po yung ating details. So, kung nyo pong napapansin, ating himahimayin ng ating pag-share ng ating DTC kung paano natin siya mawi-withdraw. Kung nyo pong napapansin, ano na po siya, naka-withdraw na po siya kasi nga, tingnan nyo, ang available balance niya is 0. So, ipapakita lang po natin kung paano po natin siya ginagawa. So, balik-balikan po natin kung ilan po yung ating nawi-withdraw na ating DTC balance or ating account, kung magkano yung ating income sa ating online business. So, kung nyo pong napapansin, nakapokus po tayo sa available balance. So, kung nyo pong napapansin, enter amount at saka bank. So, automatic po nakalink yung BDO. So, BDO na po siya. So, halimbawa, enter amount. So, kung ano yung amount na nag-appear dyan sa balance, kailangan din yun ang amount na kailangan natin i-enter sa ating enter amount here. So, dyan natin ilalagay. Tapos, automatic na po yan yung bank BDO. So, wala na pong iba. Ngayon, sa baba, mayroong dalawang proceed at saka encashment. So, pag ma-click natin ang encashment, saka pa lang mag-a-appear yung bank details natin, which is na-link na po ni Bangko de Oro sa ating DTC online account. So, kung inyo pong masubaybayan, ayan. So, yan na po yung ating BDO. So, wala na po yung check-in na kailangan natin i-claim. So, susunod naman, kung inyo pong napapansin, di ba, nandyan ang dyan yung in-cash at saka cancel. So, i-encash nyo lang. Kapag i-encash nyo, saka palang lalabas yung bank account details. Ipo-proceed nyo na lang siya basta na double check nyo na yung account details nyo. Kasi tulad halimbawa sa akin, nagpo-proceed ako dahil nga nandun naman talaga nakalagay yung details. So, nakalagay dyan ang in-cash at saka cancel. So, nandun din yung proceed at saka cancel. So, meron ding proceed which is ready for ready for bank deposit na po siya. So, kung inyo pong nagustuhan ng ating pag-share ng ating online business sa ating pag-withdraw ng ating DTC account or DTC income, so ito po yung ating gagawin. Nawa inyong nasundan, nawa inyong naintindihan, nawa inyong nasubaybayan ng ating pag-share. Kung inyo pong napapansin, ayan, check natin is Cebu branch kasi nandito tayo sa Cebu. Tapos ang nakalagay po niyan is revert to DTC dahil nga wala na pong check claim. So ang nangyari, ayan po yung ating full name. Patindol Ed, revert to DTC, tapos Patindol Ed sa check. So yan po yung ating nagawa. So, kung inyo pong nagustuhan, naway nakapagbigay po tayo ng karagdagang informasyon, karagdagang idea kung paano po tayo makiklaim ng ating empowered consumerism income sa ating DTC going to our BDO account. So, kung inyo pong mapapansin, nandyan po yung mga reference number natin. Yan po yung kung paano tayo nag-withdraw nung nakaraan, kung paano po tayo nag-claim online. So, kung inyo pong nagustuhan, pakipalo, pakilike, pakishare, and leave your comment on this link. Naway nakatulong at saka nakapagbigay po tayo ng karagdagang informasyon. So, sa ating pagpapatuloy, paulit-ulit po nating isi-share ito dahil nga marami pong mga pagbabago sa ating business. So, tulad halimbawa na yung iba nag-aabil ng Vivo, tapos dati pwede siya DLPL. So, I'm not sure, correct me if I'm wrong. Disclaimer lamang po is bali 3 days or weekly. So, kung nyo pong napapansin, andyan na po yung ating details ni Bangko de Oro. So, yan na po yung ating account number. Online po yan. So, yan kung inyo po nakikita, proceed and
cancel. So kapag ipoproceed natin, yung encashment natin doon na papasok sa ating account number. So usually kapag meron tayong account number, kung meron tayong passbook, pwede tayong mag-request ng ATM para magamit din natin siya online. Mache-check din natin kung pumapasok. So ganun din ang mangyayari. So pinapakita ko po dito kung paano po siya pumapasok. So tulad nito, meron ding nung nakaraan nung nag-check ako, waiting for approval pa. So ipapakita ko din po sa inyo kung bakit po waiting for approval pa. So kasi nung time na yun pa yung nakakaroon ng nagpa-process po tayo. So saang panig man kayo ng mundo, thank you for watching. Stay safe, God bless, and see you for my next video.